Kung sino ka man, bakit anonymous? Magpakilala ka! Kasayod na mikinsa ka, isa ka sa ginikanan ng mga player. Ito ang buwelta ng mga netizen sa anonymous letter na ito. Pero bago yan, may isa pang kumakalat ngayon sa social media na ayon sa mama ni Rene, kung totoo man ito, makipag-ugnayan sa kanila at huwag na silang pahirapan. Isang nagpakilalang abi na natatakot ngayon para sa kanyang buhay. Ito ba ang magbibigay linaw o magpapagulo lang sa kaso ng pumanaw na Ateneo na si Rene Baterbonia? Viral na viral ngayon sa iba't ibang social media platform ang isang screenshot ng post na naglalaman ng mga mabibigat na aligasyon ukol sa trahedyang nangyari sa Dipakulaw, Aurora. Pero bago tayo magpadala sa emosyon at bago mag-isip ang lahat-lahat ng kung ano-ano, bawiin muna natin ang preno. Isang napakalaking babala. Ang post na ito ay hindi pa kumpirmado, hindi beripikado at wala pang opisyal na patunay kung totoo. Maari itong isang matinding katotohanan. Pero maari rin naman itong isang gawa-gawang kwento para lalong lituhin ang pamilya ni Rene Baterbonia. Kung hindi nyo pa nabasa ito sa Facebook, narito ang nilalaman ng post ng nagpakilalang abi na nakakapanindig balahibo. Ayon sa post na ito, humihingi daw siya ng tulong dahil taga-Aurora umano siya. Noong June 10, sumama daw siya sa kanyang mga pinsan para puntahan ang lugar kung saan nalunod sina Rene at Divine. At noong palapit na daw sila sa dagat, may naapakan umano siyang cellphone na iPhone 14 Pro Max. Iniisip daw niya na basketball player ang may-ari nito dahil naka-jersey umano ang nasa cover photo. Pagpindot daw niya ay nakalock ito pero may lumabas umano na chat sa screen galing sa isang nakapangalang team captain na ang sinabi daw ay siguraduhin na patay si Rene. Sa takot daw niya na makita ng mga kasamahan niya, binulsa umano niya ang cellphone hanggang sa pag-uwi. Naghahanap daw siya ng charger at ipinasubok pa umano itong pabuksan sa paggawaan ng cellphone sa pag-asang baka ito na daw ang magbigay sagot sa pagkamatay ni Rene at Adili. Noong June 12, may tumawag daw sa kanya at tinakot siyang kakasuhan kung hindi ibabalik ang cellphone. At noong June 13 daw naman, may tumawag daw sa kanya na lalaki at nag-offer umano ng 1,000,000 pesos kapalit daw ng cellphone. Hindi daw niya ito pwedeng ibigay sa mga pulis dahil mukhang nabayaran umano ang mga pulis sa kanila. Kaya naman humihingi daw siya ng tulong sa mga netizens dahil gusto niyang maibigay ito sa mama ni Rene para makatulong daw sa kanila. Hindi na daw siya pinapatulog gabi-gabi dahil may mga video at mga larawan umano sa loob ng phone. Gusto man daw niyang i-post ang iba, natatakot siya dahil baka bigla siyang ipapatay. Naka-off daw ang cellphone ngayon para hindi matris ang kanyang lokasyon at nagpakilala nga siya bilang si Abby na taga-Aurora. Dahil sa bilis na pagkalat ng mga mabibigat na aligasyong ito, hindi na nakatiis ang ina ni Rene na si Ginang Rovelyn Baterbonia. Sa kanyang official Facebook account, nag-post siya kasamang screenshot ni Abby at nakiusap. Kung sino ka man na nag-post nito, kung totoo po talaga ang post mo, huwag mo na akong pahirapan maghanap sa'yo. Tawagan mo ako sa account ko. Kitang-kita po natin ang hirap at sakit na nararamdaman ng isang ina na naghahangad lang ng malinis na katotohanan para sa kanyang anak. Pero mga kababayan, habang nagmamakaawa ang pamilya na huwag na silang pahirapan, may isa namang anonymous na sulat ang nag-viral ngayon sa social media para sa mama ni Rene. Sa sulat na ito, na walang nakalagay na malinaw na pangalan kung kanino galing, pinalalabas nila na tila pinapahirapan at hinuhusgahan daw ng publiko at ng pamilya ang mga naiwang manglalaro at coaches na kasama ni Rene noong araw ng insidente. Sinasabi pa sa sulat na sana raw ay daanin na lang sa tamang proseso ng batas at ihinto na ang public condemnation o pagbatiko sa social media. Ngunit ang sulat na ito ay hindi pinapalampas ng publiko. Sa katunayan, ang clip na napanood nyo sa mismong simula ng ating video ay ang matinding buwelta at risbak ng mga netizens na galit dahil bakit daw pamilya pa ng biktima ang pagsasabihan na manahimik habang sila ay naghahanap lamang ng hustisya. Kaya naman, narito ang matapang na banat ng mga netizens laban sa anonymous letter na ito at hindi lang sila ang nagsasalita dahil sa totoo lang, buong-buo ang suporta ng mga Pilipino sa pamilya ni Rene Baterbonia. Parang iisang boses ang buong komunidad na nagsasabing hindi makatarungan ang ginagawa sa kanila at kailangan lumabas ang buong katotohanan. Kung sino ka man, if you are truly and genuinely sincere with your letter of appeal to the mother of Rene, bakit anonymous? Magpakilala ka, magpakita ka. Kung talagang totoong tao ka at hindi ka isang PR na bayaran. Pangalawa, we need to distinguish
two situations. Others survived. Rene and Divine died. Ano yung alon dyan sa Aurora? Nangunguha lang ng mga mahihirap? At saka yung mga mayayaman, na naliligo dyan, hindi kinukuha, hindi pinapatay, ganon? Bakit anonymous ka? Magpakita ka, magpakilala ka, kung matapang ka, kung totoo yung pinaglalaban mo. Lumaban ka ng patas because the letter sounds too righteous. Tama na. Kayo mga mayayaman, kunwari, ang babait ninyo. At sinabi pa doon sa letter na if Rene could have survived and others died, siya yung tatanggap ng mga threats. That will never ever happen. Rene was too good as a person. He was kind even to his opponents during sa mga laro niya sa court. Kahit siniko na siya at lahat, tinutulungan pa rin niya para makabangon yung kanyang mga kalaban sa basketball. Stop hallucinating kasi si Rene ang bait na bata yung kaya minahal siya ng taong bayan nang nakararami. Naintindihan mo? Kung sino ka man, magpakilala ka. Dahil sinumpa na kayo sa mama ni Rene, natakot na kayo. Tapos ngayon, kahit feelings ng ina ni Rene, kukontrolin nyo pa rin? Hoy, hindi yan pwede sa mga Bisaya, oy. Huwag nyong kontrolin ang mga Bisaya. Mangyam-yam gin ang mga... Yam-yaman gin mo sa mga Bisaya. Kaya nakaminos sa mga Bisaya, pues ang mga Bisaya, ang yam-yaman mo. Karon ang hadlok na mo. Open letter nga ipahunong kuno ang public sa mga pangbubuli or unsa pa na mga negative kuno nga comment sa mga survive nga mga player kay mapitsaba pa mo. Anonymous pagig ka, isa mo sa ginikanan ang nakasurvive ng mga mga mata pobre. Nakaminos kayo sa mga Bisaya. Minamaliit nyo kami mga Bisaya ngayon, na konsensya na kayo, natakot na kayo, kasi sinumpa kayo. Tapos ngayon, wag nyong isali ang mama ni Rene sa publiko. Dahil ang publiko mismo, sila mismo ang gumawa ng mga komentaryo. Hindi sila, inutusan ng mama ni Rene na mag-comment kayo, ganito, ganyan. Hindi. Dahil mismo, ang publiko galit na galit kasi alam nila na may something na hindi talaga ang nangyayari. May something talaga, hindi talaga siya aksidente. Tapos ngayon, may pa-anonymous, letter pa kayo. Yan, natakot na kayo. Kasi sinumpa na kayo. Yan ang bagay sa inyo. Kasi kayo dyan, mostly sa inyo dyan, hindi lahat, pero mostly sa inyo dyan mga Tagalog, minamaliit talaga ang mga Bisaya. Minamaliit niyo. Kasi, sabi ko na sa inyo, mali kasi yung naging biktima ninyo. Mali ang biniktima ninyo. Sikat. Hindi pa yan nakarating sa Maynila, si Baterbunya. Sikat na yan. Dito sa Visayas at Mindanao. Sikat na yan siya. Tapos ngayon, nabiktima ninyo. Pinagkaisahan ninyo ang bata. Di ba? Takot na takot kayo ngayon. Pinapatigil nyo pa. Hindi nyo maano ang publiko, oy. Hindi nyo mauutosan ang publiko. Tapos wag nyo idamay ang mama ni Rene Baterbunya. Hindi niya inutusan ang mga tao na mag-comment sa inyong mga anak na nakasurvive. Wala siyang hawak sa mga tao. Yan ang isipin ninyo. Walang hawak ang mama ni Rene Baterbunya sa mga komentaryo ng mga tao dyan sa mga anak ninyo. Natakot kayo kasi sinumpa kayo. Yan bagay sa inyo kasi mga kayo, mata pobre. Kaya naman, sa mga kumakalat na post at komento ngayon, marami ang nagsasabi na ito na raw siguro ang karma. May mga netizens pa ngang nagpapaalala sa huling habilin ng mama ni Rene bago ito inilibing, na huwag patulugin ang sinumang nakakaalam at nakakakita sa totoong nangyari. Kaya hula ng publiko, ito na daw siguro ang karma. Kaya hindi na mapakali ang ilan mga tao ngayon. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo dito? Ito na kaya ang karma?
Pakikomento sa ibaba ang inyong opinyon. Salamat!